Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Divino Felipe, Lodi Kirks Darren, Lodi Rene Petilo, Lodi Sherlyn Laureno, Lodi Joshua Zulweta, Lodi Lea Yestoqui, Lodi Kuya Chonlizer, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-273 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang lugar na ito na tinatawag na Somon Family. Sinabi ng patriarka ng Somon Family na si Somon Tae ang mga salitang ito, na may tono ng pagtataka at pag-uusisa. Malinaw na ipinapahayag sa kanyang tinig ang pagnanais na maunawaan ang tunay na kahulugan ng sinabi, kaya't kanyang tinanong, ano ang ibig mong sabihin doon, habang nakatuon ang kanyang pansin sa kausap at hinihintay ang isang malinaw at tapat na paliwanag. Sumagot ito sa kanya habang dahan-daang ibinubuka ang kanyang palad, isang kilos na tila may ibinubunyag na mas malalim na kahulugan. At sinabi nito na tila unti-unti nang lumalalim ang hinala ng Justice Alliance. Makikita ang mga ito na nakatingin sa nagsasalita na may pangamba. At pagkatapos ay sinabi nito, na may bahagyang diin sa kanyang pananalita, ang tungkol sa sinabi ng Tianqing Pavilion Leader. Ayon sa kanya, kung alam lamang niya ang mga bagay na ito, hindi lang siya basta-basta uupo at mananatiling tahimik. Tiyak na kikilos siya agad, sapagkat ang ganitong usapin ay hindi maaaring baliwalain at nangangailangan ng agarang aksyon at malinaw na paninindigan. Napatingin ito at pautal-utal na sinabi na iyon ay, subalit hindi na niya ito naituloy pa. Bago pa man siya makapagsalita ng buo, agad na sinigaw ng patriarka ng Somon Family na si Somon Tae ang kanyang tanong, puno ng galit at pagkabahala, hinggil sa kung ano ang nangyari sa sulat na ipinadala niya, na tila may mabigat na hinalang bumabagabag sa kanyang isipan. Biglang bumukas ang pintuan at may malakas na sumigaw ng opo, na tila hinihingal at nagmamadali. Sinabi nitong kara-rating lang ng sagot, na para bang may dalang mahalagang balita na matagal nang hinihintay. Agad na puno ng tensyon ang silid, habang ang lahat ay napatingin sa direksyon ng pinto. Ramdam ang bigat ng sandaling iyon at ang posibilidad na magbago ang takbo ng kanilang usapan. At isang lalaki ang mabilis na dumadating hawak ang sulat. Agad itong binasa ng patriarka ng Somon Family na si Somon Tae, at habang sinusuri niya ang nilalaman, unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Bakas sa kanyang mga mata ang bigat ng mensahe, na tila may dalang balitang hindi kanais-nais at may malalim na implikasyon. Naiisip niya ang sinabi ng Pavilion Leader sa sulat, na malinaw na nagsasaad na tapos na ang alyansa nila sa Somon Family. Matapos iyon, mariin niyang sinabi na kailangan nilang ayusin ang lahat. Napasigaw ito habang mariing sinabi, ano ang ibig bang sabihin nito, puno ng galit at pagkalito ang kanyang tinig. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid, na nagpapakita ng bigat ng kanyang damdamin at ng biglaang pagkabigla sa nilalaman ng sulat. Makikita na nilukot ng madiin ng patriarka ng Somon Family na si Somon Tae ang sulat, na nagpapakita ng matinding galit at pagkabigla. At nakatingin siya sa ibaba, halatang pinipigil ang damdamin, habang mariing binigkas ang tanong, ang ibig bang sabihin nito ay wala na ba tayong silbi sa kanila? Ramdam sa kanyang tinig ang pait ng pagkabigo at ang bigat ng tanong na naglalantad ng pangamba at kawalang katiyakan. At makikita na natahimik ang lahat, habang nanginginig ang buong katawan ng patriarka ng Somon Family. Halata ang matinding emosyon na bumabalot sa kanya, galit, pagkabigla, at sama ng loob na halos maramdaman ng bawat nakapaligid. Mula sa ilalim ng sahig, makikita si Mara, tahimik at lihim na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Nakatitig siya sa eksena, ramdam ang kanyang pag-iingat at ang pagtatago ng kanyang presensya habang sinusubaybayan ang bawat galaw at reaksyon ng mga tao sa silid. At pagkatapos ay tahimik siyang nagsalita sa sarili, habang nakatingin sa kanila, na gaya ng inaasahan. Tama nga si Wu Mon, ang mga pangyayari ay tumutugma sa kanyang hinala at obserbasyon. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mara nang may maramdaman siyang kakaiba, na para bang isang hindi inaasahan ang dumating. Napasabi siya sa isip, na anong nangyayari, habang panay ang titig niya sa paligid. Ramdam niya ang pagkalito at pagkaalarma. Biglang isang tao ang mabilis na sumugod, at sa pagdating niya ay makikita ang mga nagkalat na dugo sa hangin. Napasigaw ang lahat ng nasa paligid,
puno ng takot at pagkabigla, sabay ang tanong na, ano yan? Sino siya? Habang nararamdaman nito ni Mara, napasabi siya sa isip, may isang bagay na may kakaibang aura ang mabilis na papalapit. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid, na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpapaalala sa kanya na may bagay na hindi pangkaraniwan at posibleng mapanganib na malapit ng sumiklab sa eksena. Mula sa labas, mabilis itong papalapit sa loob ng silid kung saan naroroon ang patriarka, at sa bawat nadaanan nito, nagtatalsikan ang dugo, na nagdudulot ng sigaw ng sakit mula sa mga naaapektuhan. Napuno ng kaguluhan at takot ang paligid, at may nakasigaw pa ng, may pumasok. Agad na napatingin ang lahat mula sa pintuan, puno ng takot at pagtataka. Ang kanilang mga mata ay malaki sa pagkabigla, at halata ang kaba sa bawat galaw at hininga, habang sinusubukan nilang maunawaan kung ano ang nangyayari at kung sino o ano ang nagdulot ng biglaang kaguluhan. Malakas at puno ng galit na sinigaw nito, na ano to? Bakit ang ingay sa labas? Ramdam sa tinig niya ang pagkabigla, takot, at pagkaalarma nang sabay na marinig ang hindi inaasahang kaguluhan. Biglang nawasak ang pintuan, kasabay ng pag-akyat ng makapal na usok. Ang biglaang pangyayaring yun ay nagdulot ng gulat at pangamba sa lahat. Habang ang bawat isa ay nakatingin sa pintuan na may nakasalubong na mga kilay. At pagkatapos ay nakita nila ang isang tao na nakatingin sa kanila, nakatayo na parang may misteryosong aura. Makikita ang mukha nitong nakamaskara na sinabi sa kwento na sa likod ng maskara ay isang lalaking walang mata, walang ekspresyon, at tila hindi man lang humihinga. Makikita rin ang kamay nito na pinapatigas na sinabi pa sa kwento na para siyang isang manika na walang kaluluwa, pero ang aurang nanggagaling sa kanya ay nakakapanghina. Siya nga ay tila parang manika, matatag at walang emosyon sa mukha, na nagmumukhang hindi tao kundi isang malamig at misteryosong nilalang. At sinigaw niya ng buong galit, ikaw, hayop ka, sa tingin mo ba kung sino ka para? Ngunit hindi na niya ito naituloy. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang matinding sakit, tinamaan na pala siya sa katawan, at lumampas ang kamay ng lalaking tila manika sa kanyang katawan. Agad siyang napasukan ng dugo, na ikinabigla at ikinatakot ng lahat sa silid. Habang ang eksena ay napuno ng kaguluhan at takot, ramdam ang bigat at panganib ng sandaling iyon. At pagkatapos ay hinatak nito ang kamay niya sa katawan ng elder, at agad na nagtalsikan ng dugo sa paligid. Nang makita yun ni Mara, agad na napalaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkabigla. Bumagsak ang lalaki sa sahig, at sa kanyang pagbagsak ay napansin agad ng lahat ang tindi ng nangyari. Makikita na ang iba ay napangiwi ang mukha sa takot. Halos hindi makapaniwala sa brutalidad at biglaang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinigaw naman ng patriarka ng Somon family na si Somun Tae, puno ng galit at pagkabigla, na Tianqing Pavilion leader. Ganito ba ang pagtrato niyo sa amin? Ngunit hindi siya pinapansin ito, at sa halip, mapapakinggan ang sigawan ng ibang elder na tila nagtatangkang pigilan o makialam sa pangyayari. Habang abala ang ilan sa kanilang pag-aalalang pangangalaga, makikita rin ang iba na naglalagay ng enerhiya sa kanilang mga kamay. Naghahanda sa unahan ng leader ng sekta. Ramdam ang matinding tensyon sa hangin, na puno ng kahandaan at panganib. At ilang sandali pa, mabilis itong sumugod sa kanila, na para bang walang iniinda o iniwasan. Ang bilis at tindi ng kilos nito ay nagdulot ng kaguluhan at takot sa paligid, habang ang mga nakapaligid ay nagtatangkang maghanda at depensahan ang kanilang sarili. Makikita na ang kilos nito ay napakabilis, halos hindi kayanin ng mata na sundan bawat galaw. Kasabay ng kanyang paggalaw, makikita ang hangin sa paligid niya, na umiikot at bumabalot na parang may sariling buhay, na nagpapatingkad sa kakaibang lakas at bilis ng kanyang presensya. At ilang sandali pa, makikita na ang mga nakaharang sa sect leader ay isa-isang lumipad sa hangin sa tindi ng tama ng suntok ng lalaking nakamaskara. Sa bawat hampas, ang dugo ay nagkalat sa hangin. Hanggang sa ito ay malapit na sa sect leader. Sumigaw ito ng buong galit, hayop ka. Papatayin kita. Nanginginig ang kanyang tinig sa matinding puot at desperasyon, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na gumanti. At agad siyang naglagay ng enerhiya sa kanyang palad, na unti-unting nag-ipon at nagliyab sa anyo ng nakikitang puwersa. At pagkatapos ay itinutok niya ang palad na puno ng enerhiya sa nakamaskarang lalaki, tuwid at walang pag-aalinlangan.
At sa kanya pinakawalan ng enerhiya, na mabilis na bumulusok patungo sa harapan ng lalaking nakamaskara upang tumama. Ang puwersa nito ay nagdulot ng malakas na alon ng hangin at liwanag. Ngunit sinalubong lamang ito ng nakamaskarang lalaki, na tila wala man lang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nagawa niyang lampasan ng enerhiya, parang hangin lamang na dumaan sa kanyang tabi. At makikita ang kamay niya na mabilis na sinuntok sa hangin, halos parang kidlat ang bilis ng galaw. At makikita na tumama ang suntok sa katawan ng sect leader, na agad nagdulot ng matinding pinsala. Napasok siya ng dugo, na lumipad at nagkalat sa paligid. At makikita ang mukha ng sect leader na biglang napalaki ang mga mata, puno ng gulat at takot, habang napapaungol siya sa sakit. At ilang sandali pa, napaluhod ang sect leader sa sahig, halata ang panghihina at labis na sakit na dulot ng suntok. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang dugo ay patuloy na tumutulo, na nagpapakita ng tindi ng pinsalang natamo. At muli, handa na naman siyang suntukin ng nakamaskarang lalaki na ang bawat galaw ay puno ng determinasyon at walang awa. Bigla namang lumipad ang sandata ni Mara, na hugis buwan, na agad na napansin ng nakamaskarang lalaki. Sa sandaling yon, tumalon siya sa ere upang iwasan ang lumilipad na sandata. Nang makalapag na sa sahig, agad siyang tumingin kay Mara, na parang sinusuri at hinahamon siya sa titig. Agad na lumitaw si Mara sa harap ng sect leader, at may kaakibat na seryosong ekspresyon sa mukha. Nakasimangot siya at mariing sinabi na huminto ka. Dagdag pa niyang sinabi na ang taong ito ay sasama sa akin. Napatingala naman ang lalaking may maskara ng ulo, nakatingin kay Mara na puno ng pagsusuri at babala. At dito na po nagtatapos ang ika-273 kabanata. Ika-274 na kabanata, sa pagpapatuloy. Ang lalaking nakamaskara ay agad na gumawa ng paghahanda. Seryosong nakatingin si Mara sa kanya, ang mga mata niya puno ng pagtutok at babala. Napasabi siya sa isip, di diretso talaga siya sa akin, ah? Ramdam ang bigat ng sandali at ang tensyon na bumabalot sa paligid, habang sinusuri niya ang galaw ng nakamaskarang lalaki at pinaghahandaan ang susunod na kilos na maaaring magpasya sa kanilang labanan. At ilang sandali pa, mabilis na tumalon pasugad sa kanya ang nakamaskarang lalaki, halos hindi kayanin ng mata ang bilis ng kanyang galaw. Na makikita siyang nakatingin ng diretso kay Mara. Nagulat si Mara nang biglang napunta ang nakamaskarang lalaki sa kanyang gilid, halos hindi niya namalayan ang paglipat nito. Napatingin siya sa ibaba, na napalaki ng mata. Natusok si Mara sa katawan, at ang atake ay tuluyang tumagos sa kanya. At napahinto siya sa galaw. Ngunit unti-unti nawawala si Mara, na parang usok na tinatangay ng hangin. At doon lamang napagtanto na ang tinamaan pala ay ang kanyang after image. Ang tunay na siya ay wala na sa lugar na yon, ligtas na nakaiwas sa nakamamatay na atake. Mabilis namang napatingin ang nakamaskarang lalaki sa gilid, agad na ibinaling ang kanyang ulo na parang may naramdamang galaw. Sa likod pala nito napunta si Mara, at agad siyang sinundan ng tingin ng nakamaskarang lalaki. Habang seryoso siyang pinagmamasdan ni Mara, at ilang sandali pa ay makikita na aatakihin siya ni Mara. Habang malakas na bumwelo ang kanyang sandata na hugis buwan. Ngunit ang ataking iyon ay nasalo ng lalaking nakamaskara, na mabilis na hinawakan ang kanyang kamay bago pa tuluyang tumama ang sandata. Huminto sa ere ang hampas. Sa sandaling yun, binaon ng nakamaskarang lalaki ang kanyang mga daliri sa kamay ni Mara, mahigpit at walang pag-aatubili. Ramdam ni Mara ang biglang pagkirot na kumalat mula sa kanyang palad hanggang sa braso, kasabay ng pagpigil sa kanyang galaw. At pagkatapos, ay buong lakas niyang hinatak ang kanyang kamay, na agad na nakawala mula sa mahigpit na hawak ng nakamaskarang lalaki. At ilang sandali pa, unti-unti siyang nawawala muli, parang usok na hinahaplos ng hangin. Ang katawan ni Mara ay nagiging malabo sa paningin ng nakamaskarang lalaki, na nagdulot ng bahagyang pag-aatubili sa kanyang galaw. At napunta siya sa likod ng nakamaskarang lalaki mula sa itaas, muli na namang handang umatake. Mabilis at maingat ang kanyang paggalaw, ramdam ang bigat at tensyon sa hangin habang sinusuri niya ang tamang pagkakataon upang sumugod. At pagkatapos ay hinagis niya ang kanyang sandata patungo sa nakamaskarang lalaki, mabilis at may lakas na halos tumunog sa hangin.
Ngunit mabilis na bumaling ang nakamaskarang lalaki at sinalubong ang sandata ni Mara gamit ang isang suntok. At agad itong nagpaula ng mabilis na suntok, halos hindi nakayanin ng mata ang bilis ng bawat hampas. Bawat suntok ay nagdudulot ng malakas na alon ng hangin at tensyon sa paligid. Ngunit si Mara ay mabilis na kumikilos, umiikot sa paligid ng nakamaskarang lalaki, at makikita ang hangin na umiikot sa paligid niya dahil sa bilis ng kanilang galaw. Ngunit hindi sapat ang bilis ni Mara, makikita na nadaplisan siya ng puwersa sa pisngi, at agad na lumabas ang dugo mula sa tama. Napasabi pa siya sa isip, malakas siya. At pagkatapos, muli siyang tinamaan ng malakas na suntok mula sa nakamaskarang lalaki. Ramdam ni Mara ang matinding kirot na kumalat sa kanyang katawan. Napa-atres siya, at napahawak siya sa sahig upang mapanatili ang balanse at hindi tuluyang mahulog. Habang papabawi pa lamang siya sa pagkaka-atres, mabilis na muli siyang susuntukin ng nakamaskarang lalaki. Halos walang panahon si Mara upang makapaghanda, at ramdam niya ang panganib na dumadampi bago pa man siya tuluyang makapokus. Malapit na ang kamao ng nakamaskarang lalaki sa mukha ni Mara, at napatingala siya sa pagkabigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sandaling yon, tila huminto ang oras sa kanyang paligid, ramdam ang bigat ng paparating na tama. Ngunit agad namang napalingon ito sa kanyang likod, naramdaman ang paparating na enerhiya na tiyak na tatama sa kanya. Ngunit mabilis siyang nakaiwas, tumalon siya ng mabilis, at sa sandaling iyon ay sumabog ang enerhiya na paparating sa kanya. Sa lakas ng puwersa ng enerhiya, napaatras ito habang bumababa sa lupa, pilit na kumukuha ng balanse. Ramdam niya ang bigat at puwersa ng alon ng enerhiya na hamampas sa kanya. At halata sa bawat galaw ang pag-iingat upang hindi matamba. Mabilis na napatingin ang lalaking nakamaskara sa direksyon ng enerhiya na tumira sa kanya, habang ramdam ang alerto at pag-iingat sa kanyang mga kilos. Ganun din si Mara, na may nagtatakang mukha. Ito pala ay si Palm Emperor, na pumasok sa eksena na makikita pa ang kislap ng kanyang enerhiya sa paligid. At pagkatapos, nakangiti siyang nagsalita, na Mara, ako na ang bahala sa lalaking yan. Ilayo mo na ang patriarka rito. Seryosong nakatingin si Mara sa kanya, tahimik at hindi nagsalita, habang ramdam ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos, maingat niyang inalalayan ang patriarka, pinapanatili ang kanyang balanse at lakas, habang patuloy niyang pinagmamasdan ang patriarka. Nakangisi si Palm Emperor habang nakatingin sa nakamaskarang lalaki, puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Sa kanyang mga mata, halata ang tiwala na hawak niya na ang sitwasyon ay kontrolado na. Habang umalis si Mara, dala ang patriarka, at pagkatapos, makikita ang labas ng gusali, kung saan tahimik na nagkalat ang bakas ng kaguluhan sa loob. Naiisip ito ni Palm Emperor na sinabi sa isip na yan ba yung manika na binanggit ni Ilbong. Habang nakatitig siya sa nakamaskarang lalaki, ramdam ang bahagyang pagtataka at pagsusuri sa kanyang mata. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na makikita ito na wala akong maramdamang bakas ng pagkatao sa kanya. At ilang sandali pa, makikita na mabilis itong nawawala. Na ikinagulat ni Palm Emperor nang makita niya ito na napasabi na lang na ha. Sa isang sandali, makikita na sinipa siya nito, at agad na iniwasan ni Palm Emperor, na ikinerba ang kanyang katawan upang hindi matamaan. At pagkalapag nito sa sahig, agad na muli itong mabilis na sumugod kay Palm Emperor, na nagdulot ng pag-ikot ng alikabok sa paligid dahil sa bilis ng buwelo nito. Muli na namang nagpaulan ng suntok sa hangin patungo kay Palm Emperor ang nakamaskarang lalaki, na makikita ang alon ng puwersa. Agad namang hinarang ni Palm Emperor ang bawat suntok, gamit ang bilis at lakas ng kanyang espada. Ang bawat banggaan ng puwersa ay nagdulot ng malakas na alon ng hangin at kumikislap na enerhiya sa paligid, ramdam ng lahat ang tindi ng labanan. Nakatingin si Palm Emperor, at sa kanyang isip ay napasabi siya, ang mga galaw na to, sigurado akong nakita ko na ito dati. Ramdam ang pagkabigla at pagtataka sa kanyang ekspresyon, habang sinusuri ang bawat galaw ng nakamaskarang lalaki. Mabilis na itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada patungo sa nakamaskarang lalaki, sabay sabi na kung ganun, paano naman ito? Halata sa kanyang tindig na handa siyang gumanti at subukan ang limitasyon ng kalaban. Ngunit mabilis na sinuntok ang nakamaskarang lalaki, na may kasamang matinding puwersa, at agad na naharang ang espada ni Palm Emperor.
At makikita siyang gumagawa ng isang malakas na suntok, at malinaw na makikita sa kanyang kamay ang puwersa. Umiikot at kumikislap ang hangin, na umiikot sa kanyang kamao. Seryosong nakatingin si Palm Emperor sa kanya, at sa kanyang isip ay napasabi siya, ang martial arts na ito. Halata ang pagkabigla at pagtataka sa kanyang ekspresyon, habang sinusuri niya ang estilo at lakas ng galaw ng nakamaskarang lalaki. At pagkatapos, hinampas niya ang kanyang espada, at agad na nagpalabas ito ng malakas na enerhiya patungo sa nakamaskarang lalaki. Kumikislap at umiikot ang puwersa sa hangin, na nagdulot ng malakas na alon at tensyon sa paligid. Hinarang naman ito ng nakamaskarang lalaki, at sa sandaling iyon ay malakas siyang sumuntok paitaas. Makikita ang puwersa ng suntok na sumulong paitaas, na nagdulot ng malakas na alon ng enerhiya sa paligid. Mariing ipinakita niya ang kanyang kakayahan habang tinatawag ang kanyang kasanayan, Iron Destruction Feast. At makikita ang malaking puwersa nito na patusok, na nilamon ng enerhiya ni Palm Emperor, na pilit na nanliit sa laki ng puwersa. Ang hangin sa paligid ay nag-ikot at kumulog sa bigat ng enerhiya, ramdam ang tensyon at matinding kapangyarihan na nagbabanggaan. Makikita ang mukha ni Palm Emperor na puno ng gulat, at napasabi siya sa kanyang isip, na hindi ito maaari. Halata ang pagkabigla at pagkaalarma sa kanyang ekspresyon. At muli, napasabi siya sa isip habang nakatingin sa katauhan ng nakamaskarang lalaki, na Ling Malong. Halata ang pagkabigla at pagkaalarma sa kanyang ekspresyon, habang sinusubukan niyang pag-isipan ang koneksyon niya kay Ling Malong. At dito na po nagtatapos ang ika-274 na kabanata.